God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love, and sends those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. In the world's darkest corners, lead His light from above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world of His love. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love, and sends those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. In the world's darkest corners, with His light from above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world of His love. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. In the world's darkest corners, with His light from above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world, the greatest love the world has known. Walk every step, every mile, every road, and tell the world, tell the world, tell the world of His love. Tell the world of His love. Isang pinagpapalang hapon po mga kapatid. Nandito ulit tayo sa ating midweek encounter with God
sang pakikipagtagpo sa ating dakilang Diyos sa pamagitan ng pagsamba, pag-aaral ng banal na salita at pagpapanalanginan natin. At tayo ay nagagalak sa panibagong buwan. Ngayon po ay February 1 at nire-remind tayo sa ating pong nilahad noon na every first of the month ay lagi nating alalahanin ang ating pangako, prinsipyo na Diyos muna higit sa lahat. God first. Siya yung ating top priority, siya yung ating number one. Siya yung una at higit sa lahat. Sabi nga ng mga kabataan ay Christ above all. At ngayong February 1 ay pumapasok naman tayo sa isang pagkakataon na mas lalo pa nating pagigihin ang paglilingkod sa Panginoon. Maganda po ito, nakita ko po sa Crossmap Prayers. When we put God first, all things fall into their proper place. Diba kung minsan nagkagulo-gulo lahat o hindi maayos yung kalagayan, relasyon, hindi natin alam kung ano ba yung mauna, ano ba yung mahalaga. Maganda po ito na paalala sa atin. When we put God first, pag ilagay natin ang Diyos na una at higit sa lahat, yung lahat ng mga iba pang bagay, o sabihin na natin, yung mga kasunod nun ay magiging mailagay sa kaayusan. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, dakilang Diyos, samahan niyo po kami sa amin pong pag-aaral, pagsamba sa iyo, pagpapasalamat sa iyo, pagpapasakop sa iyo. Ngayong buwan ng Pebrero, dalangin namin Panginoon na palagi mong ipaalala sa amin na nangako kami na ikaw po ang siyang number one. Ikaw po ang una. Ikaw ang higit sa lahat. At napakasarap na namnamin ang iyong pangako na kung unahin ka namin, ang lahat ng mga bagay ay ipagkakalob mo sa amin. When we seek you first, your kingdom and your righteousness, all these things shall be added unto us. At ngayong araw na ito, Panginoon, kinikilala po namin ang iyong pagkilos sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming pagkulang at pagkasala. Pagindapatin niyo po kami na tumanggap ng iyo pong abot-abot na biyaya sa iyo pong kabutihang loob para sa aming lahat. Inaangkin namin ang iyong kapangyarihan at maging nasa online po kami, magkakalayo po kami, pero kinukup-kup mo po kami ng iyong makapangyarihang mga kamay upang maging isa at nagkakaisa sa diwa at layunin. Salamat po ng marami. Ito ang aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ang buwan ng February ay Pib-ibig, sabi nila. Ang emphasis niya ay love. Pero bago natin isipin yung ibang love, ay ating pong i-focus ng love na ito ay sa Panginoon. O yung pag-ibig ng Diyos sa atin na dakila at yung pag-ibig natin sa Kanya na walang kasing dakila. So, Diyos ang unang umibig. Ang pinakadakilang pag-ibig sa lahat ay ang pag-ibig ng Diyos. The greatest love story is no other than the love of God to all us human, despite of who we are, na tayo ay makasalanan, hindi tayo nagiging tapat, nananatili siyang tapat. Ang kanyang pag-ibig ay walang duda. Pinatunayan na sa atin kung hanggang saan ang kanyang sukdulan ng pag-ibig sa atin. Walang hanggan, hindi kayang masukat. At gusto ko pong ang konteksto ng pag-aaralan natin ngayon na siyang nasa lectionary reading natin ay itong pag-ibig ng Diyos ang siya pong maging sentro ng ating pong pag-uusap. Balikan natin yung puso ng banal na kasulatan, yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya binigay niyang kanyang bugtong na anak. Upang sino man sa kanya sumampalataya
hindi mapahamak, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diyan po nakapaloob ang sabi nga po nila, yan ang buod ng banal na kasulatan. Sentro, the heart of the Bible, ang puso ng banal na kasulatan, na if we sum up the whole Bible in one verse, that is John 3:16, sabi po nila. Or if we sum up the whole Bible in one word, that is love. And that is God's love. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So, ang pag-ibig na ito ay dapat na ma-share, hindi dapat sarilinin. Sabi po ay God's love is meant to be shared. Huwag nating kalilimutan na ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Sa mga unchurched, sa mga hindi kaibig-ibig, sa mga taong akala natin ay hindi na para sa kanilang pag-ibig kasi sinusungitan tayo, inaaway tayo, hindi tayo okay sa kanila. Marami silang sinasabi sa atin, pero tandaan po natin na God's love is meant to be shared. And it is for all, para sa lahat ng tao. Sakto dyan po yung text natin na tumutukoy sa mission of God. Mission D, yung ibig sabihin, the mission of God. And the mission of God should be our top priority. Ito po ang diniscuss ni Apostol Pablo dito sa text natin ngayong araw na ito sa ating pong lectionary reading. Actually po, ang text natin ay sa 1 Corinthians 9:23, pero basahin ko po yung magsimula tayo sa 19. Malaya ako at di alipin ni numan, ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ng mas marami sa Panginoon. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit na hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Verse 23, ito po yung text natin. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. I do all this for the sake of the gospel, that I may share in its blessing. Yung Tagalog na nakita ko ito. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. So, makita natin yung background na ang pagpupursige na binanggit ni Apostol Pablo na pag-commit niya sa mabuting balita. Yung balita ng kaligtasan na kahit anong mangyari, sabi niya, para sa kapakanan na maipahayag ang mabuting balita, ang sabi niya ay gagawin niya lahat. Mayroon siyang sinalaysay dyan sa binasa natin na sa mga Hudyo, ginagawa niyang siya maging Hudyo. Sa mga Hintil, isa siya sa mga Hintil. Sa mga mahinang pananampalataya, parang siya ay mahinang pananampalataya. Hindi naman nangahulugan na ito ay compromise, kundi hindi naman siya nakikisama sa masama, kundi binibigyan niya dito yung pagpapahalaga na dahil dito sa kanya pong ginagawa ay mayroong makakilala at tumanggap sa ating Panginoong Kristo. So yun yung konteksto natin. I do all this for the sake of the gospel, that I may share in its blessing. Isa-isahin po natin. Mayroon yata akong apat na nakita na mahalagang bahagi nitong sinalaysay ni Apostol Pablo. Number 1, share the gospel.
is a command, not an option to choose. Ang ibahagi ang mabuting balita, i-share si Jesus. Maghangad na makakilala yung ibang tao, maipahayag ang mabuting balita. Ito po ay utos. Hindi siya, wag natin siyang tanggapin na pwede nating sundin, pwede namang hindi. Kaya po, ang sinabi ko dyan, tandaan po nating mabuti na sharing the gospel is a command, not an option to choose. Ito ay utos. Ito po ang pinakadakilang atas. Great Commission yung tawag natin na ibahagi ang mabuting balita. Kaya po, sa maliit na paraan, yung kakayahan, mayroon tayo kasi hindi naman tayo pare-pare ng kakayahan na may bahagi natin yung mabuting balita. Yun ay pagsunod. Hindi ibig sabihin na mangaral ka, mayroon kang abilidad na mag-sermon, mangaral sa kung saan, pero yung maliit na bahagi, ngumiti ka lang, yung panalangin mo para sa iba. Yung kwento mo yung ginawa sa'yo ng Panginoon. Yung kahit na mas maliit pa doon na pwede nating gawin. Yung naalala ko tuloy yung evangelism seminar na pinapangunahan ko. Ang sabi niya doon, yung isang definition, helping others, saying no to God to say yes is an evangelism. So, nagbigay ka daw ng isang mangkok na ulam sa kapitbahay mo for the sake of the gospel. You are following the gospel. You are sharing the gospel. Number 2, sharing the gospel is more a privilege than a responsibility. Makita natin dito na sabi niya doon kanina, utos yun. Hindi ka pinapamili kung gusto mo bang i-share o i-share mo. Kung ayaw mo, di wag, walang ganon. Utos. Pero kung utos, ang iniisip natin, dahil iniutos sa atin, responsibilidad pala natin. Mayroon namang tama dahil iniutos, yun ay responsibilidad. Pero bilang isang mananampalataya, nang nag-utos ay yung Diyos, iniwan sa atin ang ating Panginoong Kristo. Ang mga Kristiyano ay dapat tumingin dito. Yung ito ay pribilehiyo, hindi ito responsibilidad. Ulitin ko po, dahil utos, responsibility talaga. Pero mas hinihikayat tayo. Marami akong nabasang mga Christian author na magkaiba kasi yung you are following or you are doing this because of it is a command, therefore it is responsibility. Kakaiba yung pagtingin na kailangang ma-share ko ito, pribilehiyo ko ito na iniwan ng Panginoon. Yun ang isang dating makasalanan na binigyan ka ng karapatan na i-share mo din para sa iba. Yun yung privilege. Yung privilege na hindi tayo karapat-dapat pero pinaging dapat tayo. Yung espesyal na kategoryang ito, doon natin makita na pribilehiyo. Kaya mayroong siguro magkarugtong naman sila, responsibility na privilege. Parang paglagyan natin ng grado ay mas titingnan natin lagi na angat. Kung paano, 40% responsibility pero 60% privilege. Yun yung magkaano sila, nag-overlap sila pero I want to look at it, yung pagbabahagi ng mabuting balita. Yung lahat ng ginagawa natin, tandaan natin na yun yung pinapatungkulan natin dito. Lahat ng ginagawa natin para makakilala yung ibang tao. Yung gusto natin siyang iaing magsimba kasi gusto nating makakilala siya, makarinig siya ng salita ng Panginoon. Gusto natin iain siya sa prayer meeting, makinig siya dito sa ating midweek encounter with God. I-share natin. Ito siguro magandang natin.
did we try, nasubukan na ba natin na shinare natin yung link ng ating midweek encounter with God? Kasi ano tayo online tayo sa ating midweek service o yung ating prayer meeting na ginaganap natin tuwing ganitong araw. Or yung link natin ng Sunday. Kasi kahit anong araw available naman, 'di ba? Sa YouTube at saka sa ating FB page. Ito yung yung kagalakan na ma-share natin yung mabuting balita. Number 3, sharing the gospel is a must to the extent of renouncing personal privileges. Yang konteksto na yan ay kinuha ko doon sa author ng Upper Room Discipline para sa araw na ito. Na si Apostol Pablo, makita natin dito yung kanyang mga sinasaysay na tungkol sa kanyang pagbaba ng sarili for the sake of the gospel. Yung bang mayroon sana akong gustong gawin pero mas unahin ko ito. Akyatin ko pa yung mas naunang mga talata. Verse 16 nagsimula Hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita, maaari na akong magmalaki. Sapagkat yan ay tungkuling iniatang sa akin, sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maasang kabayaran. Ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling pinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang magandang balita at ang hindi ko pag-angkin ng karapatang naukol sa akin bilang tagapangaral. So, si Apostol Pablo, iniwan niya lahat. Tayo man, 'di ba, yung pagiging disipulo ay tinatawag tayo na let us carry our cross, deny ourselves, and follow Jesus. Yan yung prerequisite ng pagiging disipulo ng ating Panginoong Kristo. So, to the extent of renouncing personal privileges, na minsan, suko mo kahit na pinagsabihan ka na niyang ayaw niya, pinagsabihan ka na niyang ayaw niyang pakinggan yung tungkol dito sa pag-usapan ay banal na kasulatan. Let us try and try and try to the extent of magpakababa, to the extent of mapahiya or anything else na mayroong kinalaman sa gospel. Kung marirenounce yung ating personal privileges, sabi ng author ng Upper Room Discipline. And the last one, sharing the gospel is a blessing. Yung text natin, ang sabi niya ay, I do all this for the sake of the gospel, that I may share in its blessing. The gospel itself, yung mabuting balita mismo, blessing na siya. Kaya sabi niya, while you are doing the sharing of the gospel, you are sharing in its blessing. Ay natin yung Tagalog niya. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. At napakaraming bersikulo na nagsasabi ng biyaya at pagpapala. Karugtong nung pagsunod mo sa ating Panginoon. Kaya, ang sabi ko po diyan, yung last point na pinapatungkulan natin dito sa teksto natin, sharing the gospel is a blessing. Yun pa lang, wala pa yung mga reward ng pagsunod, wala pa yung reward ng obedience. Yung gospel sharing pa lang, blessing na. Kasi yun naman talaga yung greatest blessing na tinanggap natin sa ating Panginoon. Mabuting balita kasi we don't deserve, pero ibinigay na sa atin ng Panginoon. Gift, regalo ng Diyos sa atin, kaligtasan, everlasting reward, buhay na walang hanggan, at kaakibat nito ay yung pagiging anak ng Diyos. Kaya ito po ay isang pagpapala. Kaya sabi ko dyan, sharing the gospel is a blessing, and in doing so, you are receiving one blessing after another. Blessing in the context of
Yung kaibigan mo, kamag-anak mo, pag na-share mo, tinanggap nila si Jesus, blessing na yon. Pero mayroon pang binabanggit dito ang Panginoon na kapag sumunod tayo sa pagbabahagi ng banal na kasulatan, pagbabahagi ng mabuting balita, o pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos at ng kanyang kaligtasan, mayroong walang humpay yung ginagamit ko po, one blessing after another. Abot-abot na pagpapala ang inilaan ng Diyos para sa ating lahat. Basahin ko po yung yung sinare ko sa mga chat group natin, yun po ay galing sa New Living Translation. Yung 1 Corinthians 9:23 sa New Living Translation, ang ganda po ng pagkasabi niya. I do everything to spread the good news and share in its blessing. I do everything to spread the good news in very little way that we are doing in connection to the spreading of the good news. Mayroong kaakibat na pagpapala. Sabi ng Panginoon, pag ginagawa natin ito, ask prayer in my name, and the Father will give it to you. Anumang hilingin mo sa aking pangalan, ibibigay yan ng Ama sa iyo. So, siguro the greatest motivation na pwede nating gawin pa na tungtungan ng ating pinag-usapan. The unreached cannot go to heaven if they do not hear the gospel. Yung mga hindi pa nakarinig, kapag hindi nila marinig, mapapahamak sila. Hindi sila makapunta sa langit, hindi sila maliligtas. Nakasalalay sa ating lahat na mapakinggan ang mabuting balita. Faith comes from hearing. Ang pananampalataya ay dahil sa pakikinig. At paano sila makapakinig kung walang magbabahagi? Paano sila makapakinig kung walang magkwento? Paano sila makapakinig kung walang magtestimonyo na ang Diyos ay pag-ibig, ng Diyos ay nagliligtas, ng Diyos ay biyaya? So, panawagan lagi sa atin, it is the Great Commission, go and make disciples. Go is an action na tayo po ay humayo, gumawa ng alagad ng lahat ng bansa. When disciples make disciples, the church grows. Maganda pong natin ito sa ating pong pag-uusap sa ating pong gagawin ng mga programa ng ating simbahan. Ilagay natin na number 1 ang ating pag-uusap tungkol sa intentional discipleship. Kasi diyan nakasalalay ang paglago ng ating simbahan. When disciples make disciples, the church grows. The church grows. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon, as you are reminding us for the God first principle, salamat po sapagkat ang aming pag-uusap ay tungkol sa pagpapalago, pagpapalaganap ng iyong mabuting balita, paghahayag ng iyong dakilang atas na humayo, gawing alagad ang lahat ng bansa. Alam ko po na sinadya mo na ang topic na ito ay maging laman ng aming pag-uusap upang maging bahagi ng aming buhay. Dinadalangin namin ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kakilala, mga kapitbahay na hindi pa nakakilala sa iyo. Gamitin niyo po kami na instrumento na sila po ay makatagpo ng kaligtasan sa pamamagitan namin.
Lord, dalangin ko po na empower niyo po kami, ang aming mga labi, ang aming mga sasabihin. Ipinapanalangin namin din ang aming mga sarili na yakapin namin ito at kami po ay makasunod sa iyo ng buong kagalakan, na pribilehiyo nga po ang ipahayag ang iyo pong pag-ibig para sa ibang tao. Dinadalangin ko rin po ang mga personal prayers ng aking mga kapatid na kasama sa panalangin ng ito. Dalangin ko po na anumang pagsubok at problema, patuloy po kami maging matatag, maging malakas, maranasan namin ang solusyon ng mga problema. Makita namin ang iyong kapangyarihan na siyang gumagawa at kumikilos para sa aming lahat, na punong-puno ng pagkilos mo ang lahat ng aming mga gagawin. Dinadalangin ko pong may mga karamdaman. Sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat, inaangkin namin ang lakas, panibagong lakas, pagpapagaling. Lord, ikaw ay Diyos ng himala at ang karamdaman ay hindi bahagi ng iyo pong pagkalikha sa amin. Inaangkin namin na ang lahat ng mga sakit at karamdaman tinatalian namin at winawasak namin ito sa makapangyarang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Na-apply namin ang mga sugat mo sa krus sapagkat yun po ang iyong pangako. You're our Jehovah Rapha, the one who heals, and we claim your very healing right now in the name of Jesus. Sa anuman pong mga pagsubok na amin pong pinagdadaanan, gawin niyo pong kagalakan sa amin na kami po ay maging katuwang mo upang ipalaganap ang pag-ibig mo sa lahat ng mga tao. Nakikiisa po kami sa panalangin ng aming buong bansa, sa iba't ibang banta ng kaguluhan, hindi pagkakaunawaan ng mga namumuno sa aming bayan. Dalangin namin na ang espiritu ng pagkabahabahagi, ang kawalan ng kaayusan, ang korupsyon, at ang lahat ng gawain ng kaaway sa aming pamahalaan at sa aming buong bansa ay winawasak namin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. We declare peace and we continue to declare that Philippines is for Christ. I-cover niyo po ng banal niyong dugo ang buong Pilipinas, sapagkat alam po namin na isa ito sa minamahal mong bansa, the only Christian nation in Asia. And you are going to use this country and the Filipinos to spread the gospel for the advancement of your kingdom. Alam po namin, Panginoon, na mayroon ka pong gagawin para sa aming lahat at ito po'y inaangkin namin. Dalangin namin, Panginoon, ang kaayusan ng ekonomiya, ng kapayapaan at kasaganaan ng aming bansa. Sa iyo namin ito ipinagkakatagubilin. I am praying also for the silent prayers of everyone. Nakikita mo po ang laman ng aming mga puso. Tanggapin niyo po ang aming pinagsama-samang pasasalamat, pagdakila, pagpapasalamat at pagsamba. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Amen.